Bakit hindi po natin direktang kunin yung mga langis dyan sa Singapore sa mga tangke ng Petronas at tangke ng Rotterdam refineries? Meron po kasi akong informant sa Singapore na isang Australian citizen na nakukuha ko po yung presyo. Noong March 17 po ay nakuha ko yung presyo ay katumbas lamang po ng 23 pesos per diesel, per liter. Pag sinama po ninyo yung local add-ons, kasama na po yung VAT, excise tax, mga stories, warfates, and so on, magsama po kayo ng 15 pesos doon. Halos lumilitaw po, 43 pesos lang per liter. Ngayon ay binibilang na stars in the Philippine Senate at marami siyang ipinaglalaban. Pinaglalaban niya yung mga urban poor, ang farmers, fishermen, and the other underprivileged sectors of our society. Pagka nanindigan ng tuloy-tuloy. Hindi umuurong. Palaging sumusulong. Advance palagi. Siya ay nagkaroon din ng graduate course sa University of the Philippines on Public Administration and from the university, and also a fellowship on development leadership from Harvard Kennedy School. He served multiple terms in Congress as Alagad and Sagip party list representative, and in the last midterm election, he secured a spot in the Philippine Senate in the top 12. At kitang-kita natin sa mga deliberations sa Senado na talaga namang very active at umaatikabo ang kanyang participation sa mga deliberations sa Senado. I'm referring to the senator who we already know, Senator Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Ang daming bisita dito, ikaw lang pinalakpakan talaga eh. Magandang umaga sa iyo, Senator Joey at Secretary Sani Coloma. At lalong-lalo na po sa ating mga miyembro ng press, na sana po ay maging kasangkapan kayo ng ating pamahalaan para maibahagi ang totohanan ng mga nagaganap at magaganap pa sa ating bansa. May lunas ba itong crisis na ating dinadanas ngayon na nagbuhat sa pagtaas ng petroleum, presyo ng mga petroleum products na sanhi naman ng sumiklab na digmaan sa Middle East? Yun ang unang tanong. Diretsahan na. May lunas ba? At kung ano po ang inyong masasabi pa na tamang perspective sa pagtingin dito sa pagtaas ng presyo ng petroleum products? Napakahalaga at napapanuhon po ang inyong tanong, Senator Joey. Tungkol sa lunas, alam po nyo, lahat naman merong lunas. Ang nagiging problema lang ay yung paghahanap ng lunas sa problema. Katulad po nung nakaraang dalawang pagdinig namin sa Senado, iminungkahi ko po sa kanila yung isang alternative na sources po ng fuel na direktang kukunin po sa Singapore habang pinagtatalunan po nila yung Strait of Hormuz. Para bang pagka sinara yung Strait of Hormuz, para bang sarado na lahat. Maalala po ninyo na yung langis na nanggagaling sa Strait of Hormuz, 20% lang po yun. At bukas naman po yung Suez Canal na yun ang po talaga yung principal highway papunta po sa atin ng mga langis na nanggagaling maski sa North Sea hanggang dyan nga sa gitnang silangan. Pero ang sinabi ko, bakit hindi po natin direktang kunin yung mga langis dyan sa Singapore sa mga tangke ng Petronas at tangke ng Rotterdam refineries? Meron po kasi akong informant sa Singapore
na isang Australian citizen na nakukuha ko po yung presyo. Noong March 17 po ay nakuha ko yung presyo ay katumbas lamang po ng 23 pesos per diesel, per liter. Pag sinama po ninyo yung local add-ons, kasama na po yung VAT, excise tax, mga stories, wharfates, and so on, magsama po kayo ng 15 pesos doon. Halos lumilitaw po, 43 pesos lang per liter. Ang nakakapagtaka po doon, Senator Joey, Sec. Sani, wala man lang pong isa na kumibo sa mga oil companies, i-validate po ninyo, i-verify po ninyo yung presyo na sinasabi ko. Eh, meron pa nga pong isang participant doon na sabi, habang sila po'y nag-uusap-usap, yung binanggit ko pong independent data is music to their ears. Parang nun lang nila narinig. Eh sabi ko, lalo pong magaling, habang nag-uusap po tayo, i-verify na po ninyo. Ito po yung mabuting paraan. Baka po hindi pa talaga totoo yung krisis. So I was inviting all of them to validate my data, pero nakakapagtaka po, ni isa wala pong, palagay ko po merong nag-validate, at ako ang assumptions ko po, na-validate nila na ang data ko po ay tama. Wala pong kumibo kahit isa. And more surprisingly, kahit na po yung DOE na nandoon, sabi ko, i-validate ninyo. Kung totoo po na makukuha natin sa presyo na 45 pesos or 43 pesos per liter, yung passion price nila is 50, meaning yun po yung SRP ang katumbas sa atin, may malinaw pa pong gain yung importer between 5 pesos to 10 pesos per liter. Habang naggegira po at pinag-uusapan natin yung Strait of Hormuz. Wala pong sumagot. Palagay ko po ang marami sa inyo ay nandoon. Walang kumibo. Walang kumontra doon sa mga data po na present ko sa committee. Bakit po kaya? Naghahanap po ba ng lunas? O talagang ayaw nilang makita kung ano yung lunas? Yan po yung sagot ko. That was March 10. March 17 hanggang March 17. 25 po yun, Senator Joey. Sa makatwid kung ang mga oil companies o ang gobyerno mismo ay alam yung ganoong statistika na maaring bumili pa ng mga 43 to 45 pesos in equivalent per liter of oil. Eh, hindi po tayo kaagad-agad dapat nagtaas ng presyo ng petroleum products. Tama po kayo, dahil sinabi ko nga, ito po ako, ang mga datos na ito, ibibigay ko sa chairman ng ating committee. Makikita po ninyo, nakalagay rito, kung CIF ang pinag-uusapan or FOB prices per metric ton po ang pinag-uusapan. Halimbawa, yung sa Petronas po ay nasa $600 per metric ton ng diesel. Yung sa Rotterdam, $580 per metric ton. Minimum of, let's say, 50,000 metric tons na procurement po. Eh bakit po hindi natin kunin ito? Sabi ko, bakit hindi natin bilhin ito? Kaya sinasabi ko, hindi ko nga po alam kung paano ko magpa-participate sa hearing na ito. While you are all discussing the contingencies, kung anong gagawin ng DSWD, kung anong gagawin ng DOTR, kung anong gagawin ng iba't ibang agency, pati DA, kung paano po isa-subsidize ang maaring maapektuhan ng mga sektor na kinabibilangan, ang tinuturo ko po sa kanila, puntahan muna po natin, i-validate natin ang data ko, baka po hindi naman ito ang krisis na pinag-uusapan natin. Baka wala pa po. Kaya ko po nasabi nung panahon na yon at naitanong sa kanila, bakit po after 2 weeks lang ng pagputok ng digmaan sa pagitan ng Iran, Israel at Amerika, ay biglang tumaas from 55 to 125 pesos per liter ang diesel. Ano po akong justification? Eh samantalang at that time, meron pa po tayong halos 50 to 60 days ayon po
sa datos na pinresent ng ating Pangulo. Saan po ninyo kinuha yung pagtaas ng presyo? Wala pong gustong sumagot. Walang makasagot. Kaya kinuwenta ko po kung magkano ang kanilang kinita. Kumbaga, parang ibinenta nila yung presyong dati nilang pagbili dun sa replacement cost na sinasabi po nila. So sa diesel po, nagkaroon ng diferensya sa presyo na 70 pesos per liter doon sa mismong pagtaas. From 55 to 125, a price difference of 70 pesos per liter. So sa consumption po natin na halos 996 million liters per month ng diesel, nakwenta ko 2.7 billion pesos ang gross income. Isama po nyo yung gross income sa gasolina, 774 million liters, at i-multiply po nyo doon sa increase na 30 pesos per liter dahil lumundag din ang presyo, nakwenta ko po mahigit na 3 billion pesos ang gross income ng mga oil companies. So tinatanong ko, ano po ang basis nito? Sa DOE, I was very disappointed because sang-ayon po sa batas, meron po kayong katungkulan na i-monitor po ninyo. Hindi lamang kayo ay magmo-monitor, but you will publish daily the total oil inventory of prices in international market. At pagkatapos, you will have to follow the movement of the local prices domestically. Daily. Nung tinatanong ko po, ano bang presyo? Saan po nila kinuha? At what exact point did the oil companies use the replacement cost? Wala po silang maibigay na datos. Paano po natin kakoy paliliwanag sa taong bayan ito? Halos gipit na po sila sa biglaang pagtaas. At ngayon kung hindi natin may papaliwanag kung bakit tumaas, lalong magsisikip ang dibdib nila. Why don't you help me explain to them saan nanggaling ang replacement cost na kaagad na ginamit nila? Without any reason at all, without any justification, despite the monitoring activities mandated by law to the DOE. This is the entire problem. Sunny? So ano po kaya ang way forward, no, na pwede nating tahakin para maibsan yung dinaranas na kahirapan ng ating mga affected sectors, no? Kasi po batid namin sa inyong pagiging kinatawan at ngayon senador, yun ang binibigyan nyo ng priority attention. No? Paano ang tama nitong o epekto nitong pangyayaring ito sa mga pinakahikahos. No? Dahil sila yung nangangailangan ng ating social safety nets, ika nga. Ano po ba nakikita ninyong mga praktikal, epektibo at maaring maisagawa ng gobyerno sa aspetong ito? Yung una, yung practical, Sec Sani, ay puntahan nila po yung data na sinasabi ko. Ngayon po ay halos 2 importer na po nakipag-coordinate sa akin. Sa Abril 25, darating po yung Australian informant na binanggit ko sa hearing at 2 pong importer na po ng langis ang interesado na gamitin yung steps na kanyang sinabi sa pamagitan ng tank-to-vessel procedure. Nakita ko po yung procedure na ginagawa nila. Nakita ko yung presyo, landed cost po sa Pilipinas, halos 60-61 pesos per liter ng diesel. So kung yun po sana ay puntahan ng oil companies, maibababa nila at hindi yung patuloy pagtaas ng presyo. Kaya nga sinasabi ko kanina, baka hindi po talagang may krisis. Baka may nagsamantala dito. Kasi nandun po yung presyo sa Singapore. Kung na-validate po nila, na accurate po at totoo yung mga sinasabi po ng aking informant, na wala naman talagang tumutol kahit isa, yun muna po ang puntahan. At least 60 pesos pa rin per liter. Hindi po kagaya ngayon na halos 110 to 120 pesos per liter, nagipit na po yung ating mamamayan. Kapag ka nag-fail po itong unang practical na solusyon na to, siguro mapilitan po tayo, pumunta tayo doon sa itinatadhana ng batas na medyo drastic ng konti yun,
Pero ito ay nasa batas naman po, nasa all the regulation law, na sinasabi, in times of national emergency, ang Estado ay meron pong karapatan na temporarily take over the operations of public entity affected by public interest. Ang oil industry po ay affected by public interest, even owned by private enterprises, pero nasa batas po yun. Kung kinakailangan po, because national emergency and public interest requires it. Yung pong windfall profit na binanggit ninyo, na dapat ay hindi naman itinaas kaagad, pero itinaas kaagad ang presyo ng petroleum products like gasoline and diesel. At ang figure na binanggit nyo ay 3 Halos mahigit 3 billion po. Yun po ba ay per day? Per day. Per day po. Per day po, 2.7 billion sa diesel. Yun po ay ilang araw na mula nung yung computation nyo. Kung isasama po natin itong mga yesterday, mga magkano na po yung sa tingin ninyo, yung naging windfall profit ng mga oil companies? Ayoko pong hulaan, Senator, kasi ang nangyari rito, kung i-assume po natin mula doon sa sinabi ng Pangulo na at the start of the war, meron pa po tayong 50 to 60 days. At pagkatapos ay halos 2 linggo lang ang nakalipas, bigla na pong sumirit ng 125 from 55. At ayaw naman pong sabihin kasi ng DOE kung saan nagsimula yung paggamit ng replacement cost. Kasi talagang i-replenish po talaga ng oil companies. Sapagkat ang ating paggamit ng langis ay 996 billion liters of diesel per day. 774,000 liters ng gasolina per day. Sa makatwid, kailangang i-replenish po yon. Pero sabihin nila, ang eksaktong araw kung kailan gagamitin yung bagong presyo sapagkat binili po nilang inventaryo doon sa dating presyo. Kaya hindi ko po malaman ngayon kung saan nagsimula yung paggamit ng replacement cost. Pero alam ko, nagsimula 2 weeks after the war erupted in Iran. Pero hindi ko alam kung hanggang saan po nila ginagamit yung replacement cost kasi nagbaba naman sila ng konting-konti lang. Pero kung kahit nasabihin lang natin na 5 araw lang ang ginamit nila yung 3 billion pesos na gross income, that is still 15 billion. Kung 10 araw po yun, alam na po ninyo kung magkano ang gross income. Kaya ang sabi nga naman kababayan natin, talagang tubong lugaw po rito. Lalong-lalo na kung totoo nga po yung independent data na sinasabi ko, bakit pinipilit niyong ibaling ang problema sa Strait of Hormuz? Yung Singapore tanks nandito lang, katabi lamang po natin. Ang procedure is tank to vessel. Kung gusto po nilang FOB, merong FOB price. Kung gusto nilang CIF, merong CIF. Bakit po katakataka na hindi po kumikibo ang oil companies? Bakit ang DOE ayaw din nilang sabihin kung totoo yung data o hindi? Ang sabi ko po sa kanila, kung hindi po totoo yung data na kinuha ko mula sa aking informant, I will apologize to the nation. Nagkamali po eh. Siguro naman patatawarin po ako ng mga mamamayan natin dahil sa kagustuhan ko lang tumulong at mag-present ng alternative. But you have to prove me wrong kung talagang mali ako. Wala pong nag-dare to prove me wrong. Walang tumawag sa akin, Senator, nabasa mo lang sa comics pala eh. So para pong lumalabas sa inyong salaysay na tila nagkukulang talaga, no? O kailangan pang dagdagan ang mga aksyon ng ating pamahalaan para matugunan yung dinaranas ngayon ng ating mga mamamayan. No? Dahil sa nakikita nga ninyo, parang hindi pinapansin yung realidad, parang nakatingin sa kabila. No? Hindi po ba dapat lang ituon ang kanilang pansin doon sa talagang mga dapat gawin
No? Dahil yun ang nature ng kanilang tungkulin, executive branch. Ang sa inyo naman ay naghihintay lang kayo ng puwang para mag-introduce ng legislative action katulad nga ng ginawa ng Kongreso na nagpasa ng National Energy Emergency. No? Ano po kaya ang magandang way forward para sa atin lahat dito sa kaganapang ito? Siguro po ay gawin nating dapat maging vigilant talaga yung Department of Energy. Ipatupad po yung nilalaman ng Republic Act 8479. Ito po yung ating Downstream Oil Industry Deregulation Act. Na dyan po sinasabi, i-monitor and publish yung price ng international sa international market ng presyo ng crudo at i-monitor araw-araw yung domestic prices. Meron din po silang tungkulin na magkaroon ng periodic schedule of present and future oil inventory ng lahat ng petroleum products para sa ganon ma-determine po nila yung level ng paggamit natin. At may katungkulan din sila na i-require po lahat ng importers, lahat ng refiners, mga sellers, na i-produce at ipakita sa kanila ang kanilang actual importations, yung kanilang sales, yung kanilang consumption for every crude price or product. Bakit hindi po nagaganap yun? Sana sabi nila monitoring, pero hindi po, wala pong nagmo-monitor eh. Pinababayaan po nila. Kaya nga, nasabi ko sa kanila, kung hindi nyo man lang ma-determine kung kailan ang precise point na gamitin natin ng replacement cost, maaari pong ma-abuse po yung paggamit noon. Ginagamit po nila kasi ito po yung international market, ito po yung sa ganito, ganyan. Alam ko po yun sabi ko. Huwag natin gamitin yung international trading post, yung kanilang mga spot market. Nandun nga po yung presyo ng Singapore. Doon na muna tayo kumuha. Kung kinakailangan natin na gamitin ng international price, ipakita po nila yung dokumento na binili nila at that price para sa ganun, malaman po ng tao na kailangan talagang bumili na sila at that price because that was market-driven and dictated by the international market price. Kung warranted, based on the evidence, Senator Marcoleta, na talagang tumutubo ng malaki ang oil companies, nagkaroon ng windfall profit and 3 billion plus a day. And we do not know up to how many days na nangyayari yon before the replacement cost is to be used. Kung makita talaga at ang ganitong klaseng tubo ng mga oil companies, ano maaring gawin ng pamahalaan upang sa ganun ay ma-require itong oil companies na talagang either ibaba ng malaki ang presyo ng mga petroleum products or i-tax talaga, i-tax yung kanilang windfall profit na yan para makakuha pa ng pera ang gobyerno na magamit pang ayuda sa taong bayan. Una po, kailangan ma-validate natin na talagang ginamit nila yung replacement cost at proper time. Kung hindi, ay talagang predatory and unreasonable po yung price. Kung hindi po totoo yung sabi ko na 3 billion pesos ang kanilang kinikita every day, bakit hindi po sila tumutol? Ibig ba niyo sabihin, isang senador na nagsabi na the oil companies may have earned 3 billion pesos in profit because of this. Wala po bang kikibo kahit isa? Ano ibig sabihin po na pag hindi ka kumibo? Silence is acquiescence. Silence is admission. Consent. Kasi po hindi sila kumibo. Hindi po ba makatwiran? Dapat tutulan nila ako. Sagutin nila ako. Mali ka. Kinuha mo lang sa comics yan. Kinuha mo lang sa kung ano-ano yan. Mali ka, ito yung presyo talaga. Hindi kami kumita ng ganyan. Bakit wala pong kumibo?
Maski DOE, hindi po niya chinek kung totoo o hindi. Complete silence. Ito po yung nakakapagtaka. Ito yung gusto po nating ma-address. Tama kayo, Senator Joey. Kung mapatunayan natin na talagang excessive na kumita sila, i-refund nila yun. I-refund nila sa tao. That is the most practical and the most reasonable way to address this. Ang Senate Energy Committee ba, Senator Marcoleta, ay nire-require na ang mga oil companies ay buksan ang kanilang libro para makita kung magkano talaga nila binili at magkano nila binenta, magkano talaga yung if there is windfall profit. Hindi ba may require ng Senate Committee on Energy with the help of experts to look into the books of these oil companies? Actually po, Senator, yung nagdinig sa problemang ito ay hindi yung Senate Energy Committee, kung hindi yung tinatawag naming PROTEC. Ito po ay isang committee, special committee, ad hoc, na pinangungunahan po ni Senator Gatchalian para po tingnan itong namumuong problemang kinakaharap natin tungkol sa langis. Pero dapat nga po ang maski ng Senate Energy Committee sa pamagitan ng oversight, meron po kasing tinatawag na JCEC. Ito po yung Joint Energy Commission, basta Sa commission. it's a joint commission between the Senate and the House of Representatives. Dapat ito po ay makonvene. Ito po ay merong karapatan para siguro malaman natin ang katotohanan sa likod ng biglaang pagtaas at bakit hindi po nila mapangatwiranan, ba't hindi po nila sabihin ang justification ng more than 100% increase in 2 weeks and the exact point where the replacement cost should be utilized over the previous old prices. Bubuksan na natin ang ating hapag sa Q&A, question and answer portion ng ating kapihan sa Manila Hotel. Ang mikropono po ay nandito sa gawing kanan. Kung kayo po ay magtatanong, just identify Pakilala lang yourself po. and your affiliation. Nandito po sa bandang kanan ang mikropono. Dagdag ko na lang. In the event that the President has to use the extraordinary power under the Constitution and under the oil deregulation law, that in times of national emergency, the government can temporarily take over. Can you explain what is the scope of that authority, Senator Marcoleta? Will it involve requiring the oil companies to really open their books, and so that the executive can find out clearly what is the state of affairs as far as importing petroleum products is concerned? How much were the products bought, and how much were the products sold? Yun na po ang pinaka diretsong approach para makita natin talaga kung anong sitwasyon na ma-validate or ma-invalidate yung claim na 3 billion plus ang a day ang windfall profit ng oil companies. Sa akin palagay po ay makatwiran at tama lang sapagkat sabi ko nga po kanina, merong constitutional basis po ito. Ang sinasabi ng ang operative word po sa ating saligang batas is national emergency. Ito po yung phrase na ginagamit. Na kung saan pag dumating po in times of national emergency, ang Estado po ay merong karapatan to temporarily take over the operations of private-owned entities affected with public interest. Kasama na po dyan ang oil companies. At ang oil companies po ay niliwanag naman dun sa batas na 8479. Ito po yung oil deregulation law. Sinabi rin po, in times of national crisis, ang DOE ay may karapatang to temporarily take over the operations or direct
the operations of any person or entity when public interest requires it. Ito po'y kinontes ng oil company sa pamagitan po ng Pilipinas Shell. Ngunit pinagtibay po ng Korte Suprema na ang karapatan po na to temporarily take over, kasi po nandun ito sa Section 14 ng Batas, Paragraph E. Pumunta po sila sa Korte Suprema eh. So, natalo po yung Pilipinas Shell. Pinagtibay po ng Korte Suprema, may karapatan talaga ang Estado na i-take over temporarily ang operations ng any private-owned entity affected by public interest. So, ito po yung matibay na paraan eh. Gamitin po natin ito. Pinagtibay ng Korte Suprema, may karapatan. Talaga naman po eh. Kahit na po in the regime of oil deregulation, kahit market-driven po ito, hindi po pwedeng abusuhin ito. Lalo na po kung pinag-uusapan ay public interest. Kaya po sa tanong po niyo, Senator, alam ko na po pwede nating tingnan lahat ang pwedeng basihan para lang malaman kung talagang yung ginamit nilang presyo pagkatapos ng 2 linggo lamang na pagsiglab ng digmaan ay karapat-dapat kung reasonable, sapagkat ito ay nagdulot po ng napakahirap na kalagayan ng bansa. Mahigit ng 100% po ang itinaas ng presyo 2 linggo pa lang ang nakararaan. Ito po ay kailangang makita. Kung kailangan buksan po ang mga libro, kailangan gawin, sapagkat predatory po yung pricing. All right. Yes, first question. Sir, Pat Santos po, Tribune. Yes. Sir, ang tanong ko sa sugang ko yung sinasabi mo, no? Naimbestigahan, pag-take over yung government, ginamit niya yung batas na yun, sir, yung sa oil deregulation. Sir, yung makita may pag-abuso yung mga oil companies, ano, pwede bang kasuhan ng gobyerno o take over nila yung profit or ano po ba magiging scope ng... Hindi pa natin sinasabing merong pag-aabuso. Masasabi lamang natin yon kung maipalitaw natin na tama po ang presyong ginamit nila 2 linggo makaraan na sumiklab ang digmaan. Sapagkat nakakapagtaka po, yung pagsikat ng presyo, hindi po talaga, very highly unusual. From 55 to 125 pesos or an increase of 127%. A price difference of 70 pesos per liter. Nakita nyo halos napilayan po ang lahat ng sectors ng ekonomiya. Kung ma-validate po natin, doon po talaga nag-abuse. Ngunit kung maipakita nila, nakakapagtaka po naman, ayaw nilang magpakita, pati DOE, parang natatahimik naman sila. Bakit hindi po nila tingnan? Meron silang monitoring obligation and mandate under the law before the temporary takeover can be done. Sana wala ng temporary takeover or temporary direction of their operations. Kung halimbawa, initially, ma-verify natin, mali naman pinagkunan nyo ng presyo eh. Hindi nyo pa dapat ginamit yung replacement cost kasi maliwanag na meron pa tayong buffer. So sa makatwid, siguro, invest na 2 weeks, maliwanag na 1 month pa lang sana, doon yung ginamit kasi meron pa tayong 1 month na buffer. Sa makatwid, merong 10 to 15 days dito na pagitan na ginamit nila kagad ng replacement cost. Kung 15 days po, ang pinag-uusapan natin, multiply that by 3 pesos, kayo na po ang makakakuha kung magkano ang kinita. Okay. Sir, follow-up na lang, sir. Follow-up. Sir, yung ibang tanong to, sir. Yung pagbenta ba ng yung Petron, yung sa atin, yung oil company na dating pag-aari ng gobyerno, mali ba yun o tama? Sa nangyayari ngayon, sir? Inabili nila, Ramon, ang... Hindi ko po kayang sagutin kung mali o tama kasi po yun ay panahon siguro na iba yung sitwasyon natin. So, siguro, pag-aralan natin siguro, balikan kung paano ang nangyari. Panahon po yata ni Pangulong Ramos nung gano'n ang nangyari. Baka yung facts noong panahon na yon ay nagdidikta na dapat gano'n ang gawin. Maaring i-review natin kung alin ang mas maganda pong alternative sa ating panahon ngayon. All right.
Any other question? Sige po, dito merong katanungan. Pasa na lang yung mic. Check. Ito po. Yan, si Ginang Cecil Alvarez. Kasi po, nagpapasalamat kami. Ako nandito dahil ang aking pong yumaong kabiyak ang nagpundar ng batas sa energy, Department of Energy. Kanya napakahalaga ng sinasabi nyo. Unang-una yung sa sinabi ni Senator Joey, dati pa ho magkakampi nga sila para mapatupad yung Paris Climate Accord. Noong pa ho, sa Department of Energy, ang isinusulong transfer to alternative energy. Ang tagal na po yun ilang dekada na kung talagang binigyan rin ng susog ang paglipat sa sinasawag na clean energy at talaga namang bukod sa pollution ay mahalaga yun. Hindi ho pinapatupad ang bagal. Parang hindi pansin. Isa ho yun. Pangalawa, nandito ho si Sec sa communications. Katulad ng sinabi niyo ho, Senator, talagang there's a failure of communications. Hindi naman ho talaga alam ng mga ordinaryong tao o napapaliwanag. Katulad ko, ako napanood ko kayo, hindi naman ho lahat makakapanood sa hearing. Kaya't kulang ho ang pag-aabot ng ganitong mga kaalaman o tanong. Kasi hindi ho ba sa pagbubukas ng pinto, na-discover po natin trilyones ang nanakaw. Pagkatapos, ang hirap ho ngayon ng lahat ng tao at kami ho naman sa communication, kung saan nga tagapangulo namin si Senator Joey, napakahalaga ho ng komunikasyon na pinapaabot sa tao kahit na po sa larangan ng sining at teknolohiya. Yun ho ang kulang. Pero kasi ang akala nila, pag sining, kailangan komersyo at entertainment lang. Ngunit dapat kakampi kami sa tinatagurian pong integrity of communications and popularization of science. Yun ho ang kulang. Hirap na hirap po talaga. At kung gagamitin ninyo ang puwersa ng mga committed artists, hindi lang ho entertainers, makakatulong po para mapaabot sa tao to embrace the lost, the least, the lonely, para hindi lang sa academe o yung sa mga bureaucrats ang nagaganap na kaalaman, tapos meron pang fake narrative or unquestioned narrative. Yun lang ho ang gusto namin mapaabot. There is something missing really in the Department of Energy. Your comment, Thank you po. Senator. Salamat po sa inyong... Especially on the alternative sources of energy. Sa alternative sources po kasi, tama po kayo na wala po talagang malinaw na kaseryosohan na ginagawa po ang Department of Energy. Kahit na po tinatarget nila by 2030, sabi nilang ganyan, dapat 35% na po ng ating energy consumption ay renewable na. By 2040, kailangan 50% na. Pero sa ngayon po, parang naglalaro lang po sa 12 to 15% ang part ng renewable energy. Ito po ay nakakalungkot. Isa po sa problema kasi ay yung regulasyon na dapat sana ay ito ang magpabilis ng implementation ng renewable energy. Napakarami pong problema. Kinasasangkutan na po dyan ang ERC. Doon lamang po sa net metering, hindi na po sila magkasundo sapagkat naglagay sila ng cap na 100 kilowatts. Sino naman pong negosyante ang gagawa ng, let's say, solar, kung lalagyan mo lang ng cap ng 100, pagkatapos yung iba hindi na niya may bebenta. Wala pong incentive, ibig ko sabihin, sa parte po ng DOE, ng pamahalaan. Kung ang incentive po ay nandyan at ang regulatory framework ay talagang matatag at malinis, transparent, sa tingin ko po yung mga targets na yon ay talagang matutupad. Sa
sa panahong kinakailangan. At yan ang magpapabawas ng ating reliance sa fossil fuel. Sana hindi ganito kalaki ang problema natin sa presyo ng langis. Sapagkat po tayo oil dependent talaga. Tayo po ay net importer talaga ng langis. Wala po tayong nakukuhang langis except yung ating natural gas. At yung sinabi po ninyong role ng communication, totoo po yun. Kapag ka po mga fake news at yung mga narratives pinapalitan nila, kanina nga po bago tayo magsimula, binibiro ko si Senator Joey at saka si Sexani. Nung pong nag-hearing kami sa Senate, ako po yung nagsabi talaga na maaring ang ganansya nila ay 3 billion pesos per day. Alam po niyo, iba po ang binanggit nilang pangalan. Hindi po ako, parang hindi po nila ako nakitang nagsalita sa Senate. Ganun po yung nangyayari ngayon. Baka nga po itong pinag-uusapan natin, sa bulletin lang sinasabi ko po baka po hindi nyo i-publish. Sayang po sayang po. Sa bulletin 100% po. Talaga siguro mababanggit po ang pangalan ko. Pero sa iba pong dyaryo, medyo ako po nalulungkot. Okay, we have 8 more minutes for the Q&A. Yeah. Good morning, Senator. Jocelyn Morning po po. ng Remate. Tanong ko lang po, kung mapapatunayan po ba na ang DOE ay nagpabaya sa pag-monitor ng fuel price, may pananagutan po ba ang DOE? Second question po, sa tingin niyo po ba, Senator, may nangyaring sabwatan between oil companies, the DOE, and the national government itself? And the third po, may chance pa po ba na maibalik sa dating presyo ang produktong petrolyo sa anong pamamaraan? 3 tanong yun, Sa 3 taon, may pananagutan man. Lahat po ay nananagot kasi po yung mandato nila maliwanag na nasa batas. Hindi lamang po nila i-monitor, ipapublish, itatrack po nila yung movement ng presyo, pati po yung inventaryo, ang galaw ng inventaryo, nadidetermine po nila yung kasapatan po ng ating pangangailangan sa langis. Every day ang nakalagay po. Hindi po tayo dapat ma-surprise. Hindi po dapat nangyari ito na after 2 weeks, biglang sumipa ng 120%. Hindi po nangyari ito sa kasaysayan ng ating bansa ngayon lang. So sa tanong nung kung may pakikipagsabuatan, parang ang meron po Kasi sinasabi ko na nga po, tinatanong ko po paano nangyari, walang gustong magsalita, walang gustong mangatwiran, walang gustong kumontra. Parang ako po si John the Baptist. Parang ako po yung the lone voice in the wilderness. O lalo na po kayo, kung hindi nyo naman ipapublish, baka wilderness na naman po ito. Okay. At ano ito pangatlong Pangatlo. Kung may At kung po- pag-asa pa pong bumaba May balik. may balik yung dating presyo. Kung talagang wala namang crisis talaga dahil hangga't hindi po nila napangangatwiran na mali po yung independent data na ipinrovide ko po sa committee. Halos 40, 45, ngayon po ay about 60 pesos per liter in the tanks of Petronas and the tanks of Rotterdam in Singapore. At ngayon po, alam po nyo, naalala ko, nung Biyernes, nakipag-ugnayan po sa akin, yung ambassador ng United Arab Emirates, at sinasabi po niya, nakakapag-offer siya at 51 pesos. Gusto ko nga siya makausap po, kaya lang schedule ko po very tight sa week na ito. Baka next week po kausapin ko siya. Lumilitaw po talaga, totoo Ito po, siya na po yung narinig po niya yata yung aming hearing sa Senate. At gumawa po siya ng isang structure, isa pong procedure. Tinignan ko po, kagaya rin po nung informant ko sa Singapore, the same tank to vessel structure, pati po yung standard specification ng diesel na aangkatin, pareho rin So unless and until the oil companies will dispute my data, parang hindi po totoo na nangyari na bigla na lang nagtaas. So, sir, pwede namin sabihin sa story na may sabwatan na nangyayari. to make us safe lang. Kung hindi po nila maipaliwanag kung bakit nangyari ang lahat ng ito, baka tama ka. Thank you, Senator. Salamat. Two more questions. And then after this, you may ask question
or interview the good senator Good even morning. after the kapihan. Good morning, Senator. Update ko lang po dito sa mga batas na nabanggit ninyo tungkol po dun sa renewable energy and then yung pagdagdag ng power supply and then yung po policy and regulation sa pag-stable ng price and then the last po yung ating pagdepensa sa mga international fuel. Ano na po ba ang nangyari? Hindi ko po nakuha yung una. Ay, yung una po kasi yung update po natin sa renewable energy. Nabanggit na. Nabanggit ko na po kanina. Oo. And then yung na yung- mabagal. Oh. Mabagal. Yung next po, yung power supply po, ano na po ba ang kalagayan? Power supply. Opo, para hindi tayo magkulang sa kuryente. Sabi ko, palagi naming sinasabi natin, alam po ba nyo, yung ating installed capacity ay halos 15,000 megawatts. Ang pinag-usapan po natin, kuryente, ano po, hindi na langis. Opo. Pero, magtataka kayo, ang installed capacity is 15,000 megawatts. Yes. Pero yung dependable capacity natin is only 12,000 megawatts. Pero, yun nga po yung pinag-uusapan natin, itong 12,000 na ito, bakit nagkakaroon pa tayo ng brownout? Kasi po, ang daming problema. Lalong-lalo na po yung mga areas po na kung tawagin ay SPAG areas. Ito po yung sinasubsidize ng Philippine National Oil Company dahil wala pong transmission lines. Kaya po, pinipilit nating lahat na para madagdagan yan, ang gagamitin na lang natin, renewable. Dahil sa hindi lang pandagdag, kundi sagot pa rin sa pangangalaga ng ating kalikasan. Pero kagaya nga po na sinabi ni Mrs. Alvarez, talaga pong dahil sa kawalan ng incentive, hindi po nakukuha ng mga investors, kapitalista na talagang magputap kasi nakikita nila na hindi naman po, ang direction po ay hindi malinaw. At napakahirap pa po kung paano sila magbebenta. Kung minsan, kung wala silang bilateral contract po sa mga distribution utilities, mapipilitan po silang magbenta sa WESM. Ito pong mga ito, dikit-dikit po ang problema. Hindi po malinaw ang mga frameworks, pati po yung regulatory frameworks natin hindi malinaw. Kaya halos hirap na hirap din tayo na ma-achieve natin ang target kung pinag-uusapan ng renewables. Thank you so much. All right. One more question. If there is... ulit? Sir, last. Oh. Sir, about yung nuclear plant, okay na ba sa panahon na to? Yung Nuclear plant. Nuclear energy, sir. Okay na ba sa panahon na to na hindi tayo very dependent sa fossil kasi ang dami namang nag-o-object dyan sa nuclear, hindi lamang dahil sa hindi naman safe daw yan at yun nga, nasa earthquake fault at pagkatapos meron pang issue sa storage. Saan mo i-store yung waste? Kasi po ito yung medyo technical na problema. Ang mga bansa po na gumagamit nito katulad ng Japan at saka ng Korea, malinaw po na talagang napakatibay ng kanilang mga storage facilities. Tayo po ay baka walang ganun, kaya ang dami pong nag-aatubili. Medyo mura po talaga nuclear kung pag-uusapan po sa diesel at saka sa mga coal at saka iba pang panggatong. Ngunit technical and safety aspect po nito ay kino-question pa rin. At masasabi kong napopoliticize na rin po. All right. That's the last question. Maraming salamat, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin muli ang ating buting Senator for his presence here, answering questions in this kapihan sa Manila Hotel. Kasama si former Press Secretary Sani Coloma. Maraming salamat, Senator Dante Marcoleta. Salamat din po sa inyo at sa ating press.